I-share nyo itong video na to kung sang-ayon kayo sa sinabi nitong si Tatay dito kay John Vic Remulla. Ang tanong, John Vic, ano, masarap bang mamura ng mga realista? Harapan nung minura itong si John Vic Remulla ng mga nagrally kahapon dyan sa harap ng Mindiola. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho kagad tayo dito sa video ni Tatay na kung saan talaga namang pinaulanan ho niya ng mura itong si John Vic Remulla. Game! Remulla! Nako! Hoy! Remulla, makinig ka sa akin! Makinig ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Ha? Hoy, John Vic! Anong pakiramdam na kinukumpranta ng harapan? Ikaw matapang ka lang kasi DILG secretary ka. Kasi apelido mo Remulla. Pero makipagharapan dito sa mga realista na to. Anak na to ka. Hindi ka kakana sa mga, hindi ka tatago sa mga yan. Ika nga. Ang problema ko kasi dito sa magkapatid na Remulla na to, akala mo kung sino. Akala mo naman na nila ang Pilipinas sa kanilang mga ninunong Remulla. Diba? Kung makaas na sila, kung makatayo, makapagsalita, gagawin daw ho niya na isa sa pinaka-safe na lugar ng Pilipinas. Anong petsa na? Malapit na matapos ang termino ng amo mo. Minumura ka pa rin ng mga nagrarally. Huwag kayo mag-ari-arihan dito! Nako, matindi ho yan, matindi yan. Oh, gain. Oh. Na ano na lang ho, tinanggal na lang ho yung mga eksaktong salitang sinasabi nitong si Tatay. Pero saludo tayo ha. Matagal nang gustong sabihin na sambay ng Pilipino yan sa pagmumukha nitong si John Vic Remulla. Tao. Bumubulong-bulong! Ang sabi ho niya, tao. Ano? Natatakot? Oh. Huwag kami! Huwag kami. May baril kami, pulis kayo! Oh. Matapang ka lang kasi napapaligiran ka ng mga tuta mo. O John Vic, matapang ka lang pala kasi napapaligiran ka ng mga tuta mo. Hindi ka tatago sa mga to. Oh, kahit one-on-one, di ka uurungan ng mga yan. Noona nyo kasi angas, kayong dalawang magkapatid eh. Nakakaya ka. Oh. Adik! Sabay sigaw sa likod. Adik! Nako, matindi yun. Mamatay ka na daw, adik. Tingnan mo naman, makakasta ka, alam mo kung sino. Alam niyo yung mga sindero, yung pagka tinanaw nila yung kanilang mga lupain na kaganyan. Ano ka nang tawa dyan, Vic? Walang yaka, ang dami ng galit sa'yo. Kala ko ba magsisenador ka, balik ka na dun sa Cavite. Di ka pwede dyan, anak ng tao kasi. Mag-gobernador ka rin lang doon, siguro doon nakokontrol yung mga tao. Pero sa Pilipinas, naku, mumurahin lang kayo. Diba kahit sa bagay, kahit sinong dali mo sa pwesto na yan, pagka ginawa yung mga ginagawa mo, talagang mamumura kahit hindi Remulla ang apelido. Ayun, naku, paduro-duro po. Sabi siguro sa mga pulisya, damputin nyo yan. Hindi ko kaya ng harapan niya. Tanggalin nyo yan, maiingay. Naku, matindi yan. Adik ka daw sa Cavite. Di umano sabi nitong si Tatay. Matindi si Tatay ha. Nakared, ayun o. Nakakalungkot man pero ikinahihiya na namin ang... Madaming adik sa Cavite. Akala ko pa naman si John Vic. Mali, pandinig ko. Mali. Madaming adik sa Cavite. Sino bang gobernador? Sino ba may hawak sa Cavite? Remulla. Sino mga kalaban nila? Mga rebelya. Kaya pala napasama sa listahan ng mga nangurakot sa flood control. Hindi nga kasi pwedeng hindi pa pwedeng bumalik sa Cavite. Hindi pa tapos na yung termino ni Marcos Jr. Uuwi na yan sa ayaw sa gusto niya. Babalik ng Cavite yung dalawang na yan. Ewan ko lang kung Cavite babagsakan niya pagkatapos ng administrasyon na to. Mga pulis sa Pilipinas, dahil wala po kayong panindigan, wala kayong panitsilbi sa aming mamamayang Pilipino. Yun po ang katotohanan. Masakit pero totoo. Wala kayong Yan, sir. Ito, matinto. Remulla! Hoy! Remulla, makinig ka sa akin! Makinig ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Matindi, palakpakan natin itong si Tatay. Maano na ho yan. Yan o yung ika nga kinikim-kim ng bawat isang Pilipinong galit dito sa mga buwisit na Remulla na to. Huwag kayo mag-ari-arihan dito! Gagabahan ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Lumayas ka dyan! Kapal na mukha mo! Sino ba sinasabihin ng adik nitong si Tatay? Si Remulla mismo, adik ka daw, Remulla. Baba ka kasi dyan. Kung manaka, kung talagang tatagos ka sa kanila, nakananto ka, matapang ka lang kasi DILG secretary ka. Subukan mo bumaba dyan, nakananto ka. Kahit one-on-one kayo nitong si Tatay, hindi ka uubra dito. Okay lang daw eh. Sabi ni Remulla, kahit magsisisigaw, maglabas ng saloobin, yan, sa mukha mo. Naglabas ng saloobin yung mga nagrarally in your face. Kalma. Okay na yun, okay na. Okay na tayo doon.
Okay na yun, sinabunan natin ng ano yung si John Vic. Oh. Good job tay. Palakpakan natin to si tatay ha. Picturing tatay na may hawak ng KFC na baso. Palakpakan. Saludo. Ang lupit. Oh. Okay. Ano John Vic, baba ka oh. Matapang ka oh, baba ka oh. Demonyo ka pa daw, John Vic. Anak ng tao ka, tinawag ka ng adik, demonyo. Kung ano-ano na tinawag sa'yo, hindi ka pa mabababa dyan. Tao. Oh, hindi John Vic. Magnanakaws. Wala bang lagay sa akin yan, ha? Wala bang lagay sa akin yan? Yung 1 billion, wala bang lagay sa akin yan? Diba? John Vic magnanakaw. John Vic magnanakaw. John Vic magnanakaw. Okay lang pala eh. Oh, yan. Nakuha mo yung hinahanap mo, John Vic. Diba gusto mo yan? Okay, sisigaw kayo. Anak ng toka. Ang ginawa namang nag-run, pinagmumura siya. Ayun na mga kababayan, no? Dito tayo sa kabila. Nakaabot pa ho itong mga to, sabi ko, dapat pagsalansan natin dito talagang pulido. Ito, yung sasalansalin ho natin ng pulido. John Vic, isa pa ito. Ito naman ho mga kababayan, ito ho yung ilang mga kaganapan dyan sa rally na yan, na kung saan chat na lang nila, nakita nyo nag-chat yung mga Duterte supporter, talagang ika nga nakasync. Itong mga to dahil bayaran, yung mga nakikinig sa kanila, hindi ho nila malaman kung paano nila pagsasabay-sabayin yung mga chat nila. Itong sila, shoutout kay Dada, dito kay Boss Dada. Ayan malupit ito, kay Boss Dada galing tayo game. Oh. Kulong lahat! Si Saba nandiyan si Sabo. Phil na Phil. Mga dynastia daw, ikulong lahat. Anak ng tawa, mga Aquino kasama nila. Ano ay mga sakraulo? Dynastia. Yung mga kasama niya, mga political dynasty. Yung iba dyan, hindi yung pamilya, pero yung mga party list dynasty. Anak ng tawa, pagkatapos nitong isa na to, ikaw naman ha, nakasunod yan sa kabataan, ikaw, mag-training ka na dito kay rep ganito, sa susunod, matatapos na termino niya, ikaw naman papasok dyan. Dynastia, kakapal ng mukha niyo. Anak ng tawa, Leila, ba't di ka makasabay sa chat? Chat na lang, di pa kayo magkasabay-sabay. Di ba? Kahapon ng mga kababayan, wala ho silang malinaw na messaging. Wala silang gustong mangyari. Sa totoo lang, hindi natin maintindihan kung ano talagang pinaglalaban nila. Anti-dynasty, corruption, kung ano-ano sinasabi nila. Confused sila, din malaman kung anong pinaglalaban nila. Kaya ayun, nilangaw yung rally nila. Mga dynasty. Dito tayo. Ayan ang pagmumukha ni John Vic. Ayan. Ay, dinadaan mo kasi pa sa paano-ano mo, John Vic eh. Hindi ka tatago sa mga nagrarally na yan. Nakala mo kasi kung sino ka eh. Nakala mo kasi nabili nyo Pilipinas eh. Naging DILG Nakita mo ba si Anyo? Nakita mo si Anyo? Dating DILG secretary, ano siya ngayon? Pag wala ka na sa pwesto, anak ng tawa, kung di ka babalik sa Cavite, basura ka. Wala kang kwenta. Yung angas-angasan mo ngayon dyan sa pagiging DILG secretary, mulilipas yan. Mawawala ang angas mo, mawawala ang pwesto mo. Kaya dapat magpakabait ka, gawin mo kung ano yung tama. Nahuli, magdala ng tsako, pero yung nag-aalmusal ng tsongke, hindi nahuli. Ano yun, lukuhan? Inuna pa nilang hinuli yung may tsako-tsako, pero yung nag-aalmusal ng tsongke, hindi. Pambihira, oo. Ito si John Vic. At sa muli natin pagpilitan sa una. Sekretary, mabuhay po kayo. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Ay naman pala, pagkatapos yung pinagmumura, minabuhay siya. Mabuhay ka, John Vic Remulla. Umuwi ka na daw ng Cavite. Ako, pagka naririnig ko natin yung ano na yan, medyo mga kababayan nating Muslim niya, marugdog ang kanilang pagka yan merong pinaglalaban talagang masidhi ang kanilang mga damdamin para mailabas ang kanilang mga salubin. Malulupit ho yung mga yan, malulupit. Isa mo na goodbye kiss para dito kay John Vic. Isa mo nang grabe ho. Anak ng tawa, gamit na gamit ang PNP sa pagprotekta sa mga adik at magnanakaw sa Malacanang. Ibang klase ho talaga mga kababayan. At tulugan yan talaga buhay.
Ika nga, nung panahon ni Tatay Digong, siya pa mismo lumalabas sa Malacanang para samahan, kausapin ng mga nagrarally dito, iba usapan. Babarikadahan ng buong Mendiola para ika nga hindi makadiretso yung mga rallyista. Hindi, nakita na ho kasi nila sa Indonesia, sa iba't ibang bahagi ng mundo, yung mga nagrarally pagka sinugod. Tapos usapan pagka nakapasok ng Malacanang yung mga yan, wala na. GG na yan, tapos na yan. Yan. Nandito Mama Imelda Santos. Lipat na tayo. Ano po meron tayo dito? Wala na ho ito. Sa susunod na video na ho yan. Lagay na lang ho muna natin dito si John Vic habang sinasalansan ho natin itong kay Manong Ted Filon. Game, pakinggan ho natin to. Tapos, kay Manong Ted, interview ho nitong si Unclear Castro. Mga ka-clear. Si mga ka-clear. Ang hilig sa mga ka-clear. Baduy. Okay. Mga kapatid, ito po lamang ha. Kahapon po ang sabi ng spokesperson po ng Malacanang, maging ni PCO Secretary Gomez, na we feel you at wag ho tayo masyadong mainip muna, maghintay po tayo sa due process. Ngayon, meron din po mga nagsasabi na, sandali lang, asan na yung mga sinasabing matatabang isda, yung mga balyena, yung mga sangkot dito na kumbaga ho, mga kapatid, mga starring talaga. Bakit nakatingin ka sa akin yung sinasabi mong balyena? Excuse me, hindi Maghunos dili ka, hindi ako kasama dyan sa flood control. Napakalaki. Pagkain lang kinakain ko, di pera. Ito po mga Sila pera, sinusubo ng mga yan. Ito mga kapatid, nung pong Friday, naglabas po ng balita nga from DOJ na nagsaole itong si Engineer Alcantara ng si Boss Henry ng 110 million pesos cash bilang bahagi po ng kanyang pagpapakita ng kanyang sinseridad na tumulong sa gobyerno. Restitution po din ang sinasabi ho dito. Ibalik po yung bahagi ng mga umano ay ninakaw. 110 million pesos. Kaya ang tanong nga na marami, kung si Henry Alcantara na isa po lamang sa mga nasa ibaba ng DPWH ay nakapagsauli ng 110 million cash po ito, paano pa po yung mga sinasabi, mga talagang starring dito? Partida, wala pong wala pong maayos na guidelines dyan sa restitution na yan. Wala pong maraming computation. Basta naisip lang niya, paggising niya ng umaga, ang dami ng pera ko. Meron akong assets sa lupa, meron ako sa bangko, meron ako sa... Basta ang dami kong pera. Ito, surplus ko tong 110 million. Attorney, dala ka ng 110 million dyan sa DOJ bukas. Anak ng toka, di ba? Kunin mo yung Vault 1A. Puntahan mo yung Vault 1A. Merong merong 500 million. Kuha ka lang ng 110 million, ha? Wala na sa bangko yung pera natin. Nasa Vault. Oo. Yung iba, nasa doon sa lugar na hindi nila makukuha kahit anong gawin nila. Okay? Yung cash lang, 1A. Vault 1A. Marami yan. Hanggang Z10 yan. Z10. Yung 1A muna. Hindi doon. Hindi doon sa 10A. Hindi doon sa 10A. Doon muna sa 1A. Okay? Merong 500 million naman ng Vault na yan. Okay. Kuha lang ng 110. Sampal mo sa mukha ni DOJ Secretary. Yung mga proponents. Ngayon mga kapatid, ito lang po sa nagdaang pong mga pagdinig ng Senado, meron pong isang pangalan na lumutang. Ang pangalan niya po ay si Yusek Trigive Olaivar ng DepEd. Bukas po ang aming programa para sa kanyang panig at maging sa mga mababanggit pong pangalan sa ating pong babasahin na bahagi po noong pong sinumpa ang salaysay nito pong si dating Yusek Roberto Bernardo sa kanyang pagharap po in the Senate. Dalawa po itong bahagi na ating pong babasahin noong pong binasa nung una sa kanya pong pagharap noong pong September 25 sa Blue Ribbon Committee hearing. And then mga kapatid, noong November 14 sa kanyang pagbabasa ng kanyang supplemental affidavit, mga kapatid, tandaan po natin na nung nabanggit po itong pangalan na Olaivar, nagkaroon po ng imbitasyon sa kanya. Pero hindi siya sumipot. Hindi nagpakita. Pero wala na pong pagpupursige na paharapin siya. And then, sa gitna po ng mga affidavit na ito ni Gideon Bernardo, kasi po tumatayo ngayon na star witness, importanteng testigo sa napakalaking iskandalong ito, si Bernardo. And siya rin po yung na-quote ni Senator Lacson sa kanyang pagpapaliwanag, di ba? Nung kanya po sinasabi na hindi po ito umaabot sa tanggapan ng Presidente. Pero magmula noon mga kapatid, ang ICI ni katiting na ni letra ng Trigive, wala tayong marinig kung sila ito ba iimbitahan. Nako, bakit nga ba? Bakit nga ba ayaw imbitahin niya si Trigive Olivar? Kasi mga kababayan, yan si Trigive,
malamang sa malamang, yan wala na ano na yan, ika nga pinagamit na sa kanya yung kanyang pasaporte na iba pangalan. Akala natin nasa Pilipinas pa. Kasi sindikato nga ho kasi sila. Sindikato ho yung mga nasa Malacanang. Di ba? Akala natin nagkakaroon na ng kaliwanagan lahat na nangyayari na to. Pero behind the scene, tinatrabaho na ho nila. Paano linisin? Ano ba? Ang utak ko kasi ng mga yan, wala na sila sa nation building. Wala na sila doon. Ang iniisip na lang nila, paano tayo makakatagos sa 2028? Paano tayo makakalusot? Kung sakaling tapos ng ating termino, anong gagawin natin para hindi tayo habulin? Yun ang nasa almusal, tanghalian, gabi nilang usapan dyan sa Malacanang. Okay, nandyan na tayo, bistado na, nagkandindot-hendot na talaga. Anong gagawin natin? Kasi sa 2028, sa gusto natin, magiging paksayan. Kahit ayaw natin magiging paksayan. Ano ang gagawin natin? Wala na yung flood control, wala na yung trabaho, wala na yung ekonomiya, wala na yung kung ano pa man yan. Wala na yan, wala nang kwenta lahat yan. Ano intelligence and confidential intelligence pan, itututok lang natin lahat yan para hindi nila tayo mahabol sa 2028. Real talk, yan yung pinag-uusapan ngayon sa Malacanang. Kasi pagka hindi nila ginawa yun, anak ng toka, ito sisigurado ko sa inyo, kulang ang 6 na taon para ika nga malantad lahat ng kabulukan itong mga walang yung magnanakaw na to sa Malacanang. Sino ho ba itong si Tri-Gave Olaybar na ito? Basahin nga natin muna po yung bahagi ng unang affidavit po nitong si Bernardo sa kanyang pagharap sa Senado. Ito po yung kanyang bahagi. Babasahin po ito in toto ni DJ Chacha magmula po dito sa number 21 sa ilalim po ng USEC Tri-Gave Olaybar of DepEd. Narito po mga kapatid. USEC Tri-Gave Olaybar used to work for Senator Ramon Bong Revilla and Senator Sonny Angara before his appointment as Undersecretary for the Department of Education. Sometime 2010, I met for the first time USEC Olaybar, who was then working in the office of Senator Bong Revilla. Later, I learned that he transferred to office of the Senator Edgardo Angara and then later to Senator Sonny Angara. Sometime 2024, USEC Olaybar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly for the Office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. After the meeting, I asked Bulacan First DEO to prepare a list of projects for funding. Thereafter, Engineer Alcantara submitted a list of projects worth 2.85 billion pesos. Here to attach as Annex B is a list of those projects. Subsequently, I submitted this list to USEC Olaybar. USEC Olaybar told me that the commitment is 15%. In his words, Boss, 15 yan. Thereafter, the DPWH received a Special Allotment Release Order, SARO, for 2.85 billion pesos for the projects listed in Annex B. Engineer Alcantara, from time to time, would collect and deliver the agreed 15% commitment to me, which I delivered or caused to be delivered to USEC Olaybar in Magallanes, Makati, and other places. Mga kapatid, ano po, ito ay 2.85 billion. Ang tanong nga natin dito, sandali lang ha? Oo. Bakit ganoon kabilis maglabas ng SARO ang DBM? So nagkaroon po ng pangalawang affidavit, ito pong si Bernardo, at nabanggit pa rin po dito si USEC Tri-Gave Olaybar ng DepEd. Mahaba-haba po ito pero pupuntahan lang po natin dito ang bahagi po ng kanyang affidavit. Girl, pakibasa ulit. When Senator Sonny Angara became Chairman of Finance, USEC Tri-Give and I would have several interactions as part of our work in budget preparations. When Senator Revilla was incarcerated with Senator Jinggoy Estrada, USEC Tri-Give and I would frequently call each other so we can help look after the welfare and concerns of Senator Revilla, whom I visited several times with Senator Jinggoy Estrada while they were in detention. Aside from the deals I had earlier mentioned in my affidavit dated 25 September 2025, USEC Tri-Give and I also had transactions concerning Senator Sonny Angara between 2019 and 2024, where USEC Tri-Give received deliveries representing 12% of the projects of Senator Sonny Angara, while the latter was the chairman of Finance. Nako, kaya pala itong si anong pangalan nito? Itong si Angara, medyo yung pagmumukha niya nung mga nakalipas na araw, pagka nagsasalita siya, hindi maipinta pagmumukha niya.
Ibig sabihin itong si Angara meron din siyang dumi. Meron din siyang kabalbalan na ginawa sa mga nakalipas na panahon. Matindi ho yan, mga kababayan. Finance. As I had previously mentioned in my affidavit dated 25 September 2025, Yusek Olaivar and I discussed the unprogrammed appropriations supposedly for the Office of the Executive Secretary. Thereafter, DPWH received a Special Allotment Release Order, SARO, which included projects worth 2.85 billion pesos. The contract IDs for the projects worth 2.85 billion pesos covered by the said SARO. Tapos 110 million lang yung mga binabalik na pera. Billion ang pinag-uusapan natin dito. Ano to? Lokohan? Kayo talaga dyan sa DOJ. Can be secured from the records of the DPWH Regional Office for Region 3 and the 1st District Engineering Office of Bulacan. Moreover, in the unprogrammed allocation for 2025, there could have been an additional 12 billion, more or less, funding which I am verifying and confirming at the moment. Mga kapatid, yung pong unang affidavit po binasa September 25 at sinumiti po sa Blue Ribbon Committee September 25. 50 days after, nagkaroon po ng hearing. Ito po yung pangalawa na pong affidavit, November 14. Pero hindi pa rin po inobliga o nilabasan po ng, kumbaga, hindi po nag-issue ng arrest warrant ang komite para po obligahin ito pong si Tri-Give na humarap sa pagdinig. During the reading of the second affidavit, nagkaroon ng interpellation si Senador Kiko Pangilinan dito kay Yusek Bernardo at narito po yung bahagi po ng kanila pong talastasan. Ito yung paghaharap ni Bernardo nitong si Kiko Pangilinan. Ging. So in other words, meron ka ng pagkakataon na nagkausap kayo tungkol sa porsyento. Kumbaga, itong si Manong Ted dito, ilinalatag niya lang. Alinalatag niya na, ano mangyari dito? Bakit wala pa rin itong si Tri-Give Olivar? Dati, at ito, maliwanag, 15 yan. 15 ng 2.85 billion, tama ba yan, yung kabuuan? Yes po, Mr. Chair. Kanino daw pupunta yung kabuuan na 15, yung 15 yan? Hindi ko na po alam kung saan niya, nabanggit lang po niya sa Office of the Executive Secretary. Which dinedeny ngayon ng Executive Secretary. No? There was a public statement. So your assumption was Executive Secretary dahil yun ang sinabi niya? Yes po, Mr. Chair. Hindi ko naman po nakausap ang Executive Secretary. Okay. So that's why gusto natin siyang maimbitahan dito para magpaliwanag. Yung si Bernardo na yan, wala na yan. Compromise na yan. Yung witness na yan. Siguro yung mga ilang sinabi niya dyan, totoo. Okay, totoo yan. Pero marami pang hindi isinisiwalat yung mama na yan. Yun ang ating sinisigurado dito. Kung baka chineripik lang na may hawak sa kanya, ito gusto ko to. Ito gusto ko to, Joel Villanueva. Ito gusto ko to, Jingo Estrada. Ito maganda to, Chis Escudero. Ito pangandaman to. Ito naman, si Bersamin. Okay, ito mga to. Ito Marcos Jr., di pwede yan. Balik natin yan. Sino to? Martin Romualdez, hindi pwede. Ito lang mga sabihin mo. Hindi na pwede. Yung mga may hawak sa kanya, kompromisong witness po yan. Marami pang hindi sinasabi yan. Hindi natin sinasabi, lahat ng sinabi niya hindi totoo ha. Marami sa sinabi niya totoo, pero marami pa ang mga hindi niya sinasabi. Tapos biglang nagkaroon ng Special Allotment Release Order. Hindi naman bigla. Thereafter, ilang araw yun? Tsaka kailan, wala kasing mga petsa no? So hindi ko alam po, 3 buwan ba ito? 5 buwan? 3 linggo? Sometime in 2024. And program appropriations, yun ang actually tanong natin paano, I think it was Senator De La Rosa who was asking the DBM, sino ang nagde-decide na mag-issue ng SARO? DBM. So sino ang kinausap ni Trig sa DBM? Hindi ba? Baka DBM at hindi Executive Secretary or kung Executive Secretary, although he's denying it, inutusan siguro ang DBM para mag-release ng SARO. Tama ba yun? Mga kapatid, yan po'y bahagi lamang ng interpellation po ni Senator Kiko. Klaruhin ko lang again, it's 2.85 billion pesos. Mga kapatid, kaya ho natin to tinatalakay kasi nga sa pagsasabi ng Malacanang na huwag tayong mainip, sa pagsasabi din po na dito ho walang sisinuhin, tayo po lamang nagtatanong bakit hanggang ngayon hindi inobliga ng Blue Ribbon Committee ng Senado si Tri-Give na humarap. And also, yung binabanggit po na pag-release agad-agad ng SARO ni hindi man lang po ngayon ng ICI
imbitahan si TriGive at maging si Pangandaman. Yan. Bukas po ang aming programa para po kay dating DBM Secretary Amena Pangandaman dahil po meron din pong report na hindi naman maitatanggi. Ano ba ang background nito pong si Pangandaman bago siya ma-appoint ni Pangulong Junior bilang kalihim ng DBM? Siya po ay dati rin pong nanungkulan bilang Chief of Staff ng dating Senate President Edgardo Angara. At nagtrabaho din po sa Maganda. Senate Finance Committee Chairperson's Office na si and now returning Senator Loren Legarda. Maganda pala yung ang tawag dito, record. Maganda yung niya, yung naging trabaho nitong si Pangandaman. Hindi naman pala siya pinulot kung saan-saan, no. Mahusay pala to eh. At nagkaroon din po ng mga Mahusay magnakaw. Yan ang problema. Pagka dinala mo dyan, naging chief of staff siya ni Angara, naging trabahante siya ni Loren Legarda dyan sa finance kung ano man yan. Ika nga, alam na niya yung paikot-ikot eh. Alam na niya kung sinong tatawagan, alam na niya kung sino. Meron na siyang tao sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Di ba? Marami, yung network niya ay napakalawak na. Kaya siguro siya ang ilinagay nitong si Bangag bilang DBM secretary. Usapan nga, yung pong naging karanasan po nitong si Pangandaman before siya ma-appoint bilang DBM secretary kung saan-saan siyang opisina na naglingkod dyan po in the Senate. So, ang tanong natin dito, halagang 2.8 billion girl, maglalabas ng saro agad-agad ang DBM. Hindi po ganon kabilis yun. Hindi ganon kadali iyon. Hindi po ba? And if you also recall, sa salaysay po ni Senator Ping Lacson, doon sa paghahatid ng cash na sakay po ng armored van sa basement po ng isang hotel, sa Diamond Hotel, diyan po sa lungsod ng Maynila, mga kapatid, hindi po ba doon po ang starring ay itong si TriGive pa rin at isang Adrian Bersamin na sinasabi po ni Senator Pampilo Lacson? Bukas din po ang aming programa dito po sa mga taong ito. Kaya po tayo lamang, mga kapatid, November 19 niya sinabi itong armored van na ito na umano nga ay naipon na yung 2 billion cash. Correct, dahil ang sinasabi, naipon na dahil nagkaroon ng aberya nun eh. Sa Pangulong Duterte, ito yung dadalhin ng Pangulo sa the Netherlands. Nagkaroon daw ng gusto at gulo, kaya wag muna mag-deliveran. Nakita ho ninyo, mga kapatid, cash na 2 billion daw po ang inabot. Kasi nga, again gaano ba ka-importante ang mga salaysay nito pong si Bernardo? Ang kanyang mga salaysay po ngayon, may mga attachment na. Opo, at ngayon po patuloy siyang, sabi nga ni Senator Ping, inaaral ang laman ng kanya pong computer kasi nga po sa tinagal-tagal ng panahon sa dami ng mga transaksyon, mahirap pong top of your mind lang na ito po'y matandaan, hindi ho ba? At ikwento, kaya nga po nagno-notes daw po ngayon at nag-aaral sa kanya pong mga notes ito pong si dating Yusek Bernardo, na umaamin din po sa kanyang relasyon kay former Senator Bong Revilla at maging kay Senator Jingo Estrada. Bukas po ang aming programa, muli po sa mga taong ito na nababanggit po sa naturang mga pagdinig. Ngayon, ito po lamang ang sa atin. Di po ba? Kaya po, dito sa isyong ito, bagamat meron na pong ngayon po nakakulong, may mga nakapagpiyansa na mga kawani lamang ng DPWH. Ang tanong nga po, kailan may makukulong dito na matabang isda? Again, Kailan kaya mangyayari ang inaabangan na naman natin yan. Sino ba yung pinakamatawang isda dito? Marcos Jr., Martin Romualdez. Si Pangandaman, si TriGive Bolivar, si Bersamin, wala ko yan. Mga butete at sap-sap lang yan. Ano ba yung classification ng matawang isda para sa atin? Yung mga matatawang isda, sila yung shot caller, siyempre. Alam, magpapay-shot ka ng 100 billion, hindi alam ng boss mo. Ano kasi Raulo? Tapos pipirmahan niya yung GAA na yung budget. Yung mga pina-insert mo nandun, tapos ikaw lang kukuha ng mga pina-insert mo. Hindi pwede yun. Due process, again, yung pong pagsiguro na matibay ang ebidensya. Pero bakit hanggang ngayon, wala pa rin pong TriGive Bolivar na nauobligang paharapin sa investigasyong gayong sa affidavit po at pagharap ng star witness sa kasong ito, starring siya sa kwento. Hindi po ba talaga mapapaisip ka? Hindi ba talaga namang, di ba? Kung susumahin natin, maganda rin pagkakataon para ipatawag sila Pangandaman o ang tanggapan po ng Executive Secretary para magpaliwanag. Kasi dito po ang binabanggit, sa mga salaysay na ito, yung koneksyon na sa mas nakakataas. Yun ho bang kung paniniwalaan mo ang ikinekwento nitong si Bernardo, na hinahatiran si TriGive ng cash na bahagi po ng komisyonan o kickback sa mga proyektong ito, sinosolo ba lang niya ang pera? Nako! Siya lang ba ang nagtatago ng cash na ito? Ito ba'y
para lamang sa kanyang sarili. O Yan ang malaki katanungan dyan. Solo lang ni Trigib Olivar, isang hamak na assistant secretary. Di ba? Isang hamak na Yusek. Tama, Yusek siya. Isang hamak na Yusek sa Department of Education. Susuluhin niyo yung bilyon-bilyon. Baka tanungin din natin si Angara. Si Angara medyo big fish na ba si Angara? Medyo siguro, ano na yan, kumbaga sa medyo patabain. Patabain pa lang, hindi pa siya ganun kataba. Hindi natin sinasabing kasama siya. Kung sakali, isa siya dun sa mga patabain. Pero talaga mga kababayan, kung naghahanap tayo ng mataba dyan, yung mga taga Malacanang. Yan talaga, mga bundot yung mga yan. Yan talaga yung mastermind kung tawagin, di ba? meron siya pinagbibigyan ng perang ito. Hindi po ba't may basihan na tayo magtanong ng ganong uri ng katanungan? Sino ang kanyang patron? Patron. Bukas din po ang aming programa kay DepEd Secretary Sani Angara. At muli sa lahat po ng mga binabanggit sa kontrobersyang ito. Kasi may karapatan ng taong bayan. Ngayon pa na nangangako ang gobyerno na walang sisinuhin. Kung talagang walang sisinuhin, bakit po lumalabas na para bagang sa ngayon parang exempted ito pong si Trigib at si Adrian sa mga patawag